Hala, tinapos si Abante, kakapasok lang, di nakaporma, Marcoleta, ligwak, sinubuan ng ebidensya, karma. Kakakarmahan na ba talaga ngayon? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At siyempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Mga kongresista Angas ni Abante, no? tila nagkainitan at nagkasagutan sa nangyaring hearing ng Committee of Good Government and Public Accountability para sa Office of the Vice President. Ito'y sila Congressman Abante at Congressman Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like sa Isang anti-crocodile tsaka isang pro-crocodile. Alam nyo na mga katunay kung sino yung anti doon tsaka pro. subscribe at i-click ang notification bell. Ayan. Para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa nangyaring pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President ng Committee on Good Government and Public Accountability na pinangungunahan ni Manila Congressman Joel Archua, Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta at Congressman Vini Abante, tila nagkasagutan na mag-interpolate at banata ng tanong ni Congressman Marcoleta ang representative ng Commission on Audit, na bigla na lamang nagtanong si Congressman Abante kung niriribok niya ang Committee on Good Government, na agad namang sinagot ni Congressman Marcoleta na tila nauwi sa sigawan at sagutan ang pag-akusa ni Representative Abante kay Representative Marcoleta Ano na naman yung pinagagalitan ang committee kaugnay sa pagdinig ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pakiwari tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, tila tinamaan lang di umano ng ego si Representative Abante, kaya biglang nagalit ito agad. At Ay, alam nyo ba ha, may kasabihan tayo na ang taong guilty mabilis magalit. Di ba? Ganun yun eh. Lalong-lalo na nga naman kung masasagasaan ng iyong ego, di ba? Lalong-lalo na din kung mali ang ipinaglalaban mo. Eh talagang maiinis ka kung meron talagang aalma na kasama nyo dyan na hindi pabor sa ginagawa nyo. Diba? Ang akala nyo, lahat tayo dito solid. Pero meron palang isang Marcoleta, merong isang Kong Marcoleta na hindi papayag na mangibabaw ang mga naglalakad na ating matatandaan ay naglabas din ng kanyang pahayag si Congressman Marcoleta patungkol sa nangyaring plenaryo na kung saan ay tila hinarangan ito na makapagtanong patungkol sa budget ng Kongreso, kaya sa tingin tuloy ng taong bayan tila natatakot ang ilang mga kongresista kay Congressman Marcoleta. wala naman silang ibang gagawin dyan kundi harangin na lang si Kong Marcoleta. Siyempre, alam nila, natutol si Kong Marcoleta sa kung anong ginagawa o ginagawa nila sa Vice President. 'Di ba? Magiging hadlang pa yan. So, ang gagawin nila dyan is kailangan wala ka dito. Kasi parang tingin nila kay Kong Marcoleta, pampagulo ka lang, parang gano'n. 'Di ba? Kumbaga, yung mga pangarap nila maaaring mabali dahil kay Kong Marcoleta. Ngayon, siyempre, para maging solid dyan, no? At magawa nila yung gusto nila nang walang kumokontra sa kanila, is tatanggalin nila kung sino ang tumututol sa ginagawa nila. 'Di ba? Hindi naman pwedeng nandiyan si Kong Marcoleta tapos sila ganyan ng ganyan. 'Di ba? Ganun ang gagawin niya mga yan. Pasensya na po kung tayo ay nakakapag-isip ng ganito. Kasi ganito po yung tinatatak nyo sa isip namin 'Di ba? Bakit ayaw nyo kay Kong Marcoleta? Kung may katanungan si Kong Marcoleta, bakit hindi nyo sinasagot ng maayos? 'Di ba? Bakit hindi nyo pinapaliwanag? Alam nyo, kung wala naman kayong maling ginagawa o wala kayong itinatago sa mga sarili nyo, hindi para tanggalin nyo siya sa kung ano man dyan, kung ba't nyo siya tinanggal, kung ano ang dahilan nyo. 'Di ba? Wala kayong dapat ikatakot.
Kasi, kung wala kang kasalanan, kung wala kang ginagawa, no, kung tama ang ginagawa mo, hindi mo dapat katakutan kung ano ang mga tanong sa'yo at mga sinasabi sa'yo. 'Di ba? Kung malinis ang pagkatao mo. Pero kung ikaw ay may ginagawang hindi maganda, o may tinatago kang hindi maganda, o meron kayong pinaplanong hindi maganda, syempre, kapag may nagbuklat ng libro na yan, 'di ba? At itinanong sa inyo yung laman ng mga pinaggagawa ninyo, kapag natakot kayo, alam na. Ganun lang yun eh. 'Di ba? Hindi naman para si bakin siya kung wala kayong iniiwasan. 'Di ba? So, ang nangyayari, parang kampihan kayo dyan. O, mas marami kami dito. O, Marcoleta, mag-isa ka lang. 'Di ba? Ayun na lang eh. Kasi, parang napakalabong may sumama kay Kong Marcoleta dyan eh. 'Di ba? Siguro may sumasama sa kanya, pero palakasan na lang ng loob yun. Pero kalimitan talaga dyan is, syempre, nagdadalawang isip. 'Di ba? Sino ba naman na may hawak ng pundo? Ikaw ba naman, congressman ka? 'Di ba? Tututol ka sa kung anong ginagawa niyan. Siyempre, kahit gusto mo ipaglaban ng tama, kahit gusto mong lumaban, kahit gusto mong mga tuwiran, no, magsalita. 'Di ba? Sa mga naridinig mo, nakikita mo, ay hindi mo magagawa. Kaya, siper ka na lang. Dahil alam naman natin ang kagalingan nito. Kaya bigla-bigla na lamang napasigaw si Congressman Abante at nauwi sa mainit na sagutan. Napapasigaw pa, takihin ka dyan. Kita mo, puti na yung balbas niya, no? Sa ginagawa niya yan, lalong puputi balbas niya. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring Ayan. komento mula sa marami Ano yun? sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang yabang ni Kong Abante. Anong masama sa tanong ni Marcoleta? Ilang agencies ang may notice of these allowances? Ihalos lahat ng agencies at bilyon pa nga. Ba't nila di pinatawag? At ang budget ng Congress, ba't ang laki without questioning? Enjoy talaga kayo halos dyan. After ma-approve ang budget, ang mamamayan baong sa utang, naghirap. Kayo pasarap. Hahaha, Abante, galit na galit. Takot malaman ng taong bayan ang tinatanong ni Congressman Marcoleta. Binabaraw ang sagot ng COA. Takot na takot si... Ayun nga eh, di ba? Kung wala kang tinatago, hindi ka magagalit. Di ba? Ganun lang yun eh. Kung wala kang tinatago, di ba? Relax ka lang. Eh, ang kaso, wala eh. Dinadaan mo sa galit. Di ba? Nagtatanong lang naman yung tao. Di ba? Masama na bang magtanong? Siyempre, hindi naman biro-biro yan. No? Yung itinatanong ni Kong Marcoleta, di ba? Tungkol sa mga ganyan-ganyan, mga pondo budget, mga ganyan-ganyan. Basta yan, ganyan. Di ba? Kailangan malaman ng taong bayan yan. Karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang nangyayari. Hindi pa pwedeng itago sa amin lahat yan. Di ba? Kasi nga, kaya lang naman kayo may pondo. Alam nyo kung bakit? Dahil sa taong bayan. Hindi naman galing sa inyo yung pera dyan. Kayo ba? Handa ba kayong maglabas ng sarili nyong pera? Di ba? Hindi. Di ba? Umaasa lang din kayo sa sahod nyo na pinapasahod kayo ng taong bayan. 'Di ba? Taong bayan ang nagpapasahod sa inyo at lahat ng mga pondong ginagamit ninyo ay sa taong bayan ang gagaling yan. Kaya ang taong bayan ay may karapatan malaman kung ano ang ginagawa nyo. So, para malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari sa mga kabanatang dumadaan, is tinatanong niya. 'Di ba? May masama na ba doon para magalit po kayo, sir? 'Di ba? Dapat hindi po kayo nagagalit. Hindi ko po kayo pinaparatangan. 'Di ba? Ang tinatanong ko po, bakit po kayo nagagalit? No? Kung si Kong Marcoleta man ay nakita mong nagalit kung nagtanong, 'di ba? Is dapat sinagot mo na lang ng maayos. 'Di ba? Okay, sagutin mo ng galit ka. Pero pinapaliwanag mo ng galit ka. Pwede rin yan. Kasi kung wala tayong iniiwasan, walang problema. Ang problema kasi kapag tinatanong na yung mga tungkol dyan, is para kayong mga kiti-kiti, hindi na kayo mapakali. Ganun kayo ng ganun.
di ba? Abante. Hinarang kaagad nila ang tanong ni Congressman Marcoleta dahil magkabistuhan kung ilan sa mga crocodile farm ang may notice of disallowances. Halatadong takot mabulgar ang mga kabalbala nila. Hindi ninyo kaya si Kong Marcoleta. Ang hirap no kapag hinuhukay ka, no? Para bang ano, ang sakit sa katawan, parang hinuhukay yung iyong ano, ang iyong abdo. Kahit magsama-sama pa kayong lahat ng mga tiwali sa gobyerno. Napahiya si Abante. Nabisto yung pamumulitika nila. Sinisingle out nila ang OBP. Mayroon naman palang confidential funds ang mga mayor at governor at iba pang agencies kung bakit ang OBP lang ang binabanata nila. Bakit hindi nila isali ang lahat ng agency o opisina na nakatanggap ng confidential funds? Tama yun. Dapat, kung gusto nyo maging transparent, yung lecheng transparent at salita na yan. Di ba? Kung gusto nyo maging transparent, no? Sinasabi nga ng ilang mga kasama nyo dyan, transparency. Di ba? Kailangan hindi lang si VP Sara ang ginaganyan nyo. Kailangan ng buklatin nyo yung iba't ibang ahensya dyan. Di ba? Kung ano na ang nangyayari. Kaya nga parang ang tingin nyo kay VP Sara, siya lang yung pinakasalot sa paningin nyo. Parang siya na yung pinaka, di ba? Yung pinaka corrupt na politiko. Parang gano'n. Diba? Parang kami, malinis kami. Yan si Sara Duterte, hindi. Lahat kami dito. Yan lang ang nagpapahirap ng Pilipinas, si Sara Duterte. Parang ganun ba? Parang ganun? Di ba? Grabe naman kayo. Ay, nako. Kaya ako, mas gusto ko, nanonood na lang ako sa Senado. Mas maganda pang pakinggan yung mga senador eh. Alam nyo, ang taong bayan talaga, nagkakaroon na lang ng tiwala sa Senado eh. Parang sa inyo, nawawala ng tiwala eh. Diba sa mga pinaggagawa nyo, diba? Kasi kung gusto mo ng transparency, doon ka na lang pumunta sa Senado, ang daming transparent doon. Pero kung dyan, transparency, wag na lang. Thank you na lang. Patas. Mag-react kayo sa COA dahil binigay na ni BP Sara sa COA. Bakit hindi nyo check ang budget? Saan napunta nga ba? Hindi ka Sara. Sa 125 million hanap nyo. Nasaan ang mga billion? Hindi ka nagtanong at nag-react. Billions ang nawawala. Ang millions nasa COA na ang record. And go. Ayan. Yun, si Sir Badong. one Ayan, point- syempre, credits to Sir Badong Aratales. Supportahan din natin ang channel niya at re-reaction na natin kung ano ang kanyang mga ihahatid sa atin. President in the family is enough. Ayan. Tuwan-tuwa po nagbabalita, no? Yung mga social media. Sa kasawian pala. Yan po ang gusto ni Tatay Digong kasi naranasan niya. Naranasan niya hirap. Ganun talaga yung tatay. Naranasan mo yung hirap, ayaw mo nang ipadana sa mga anak mo. Kaya lang, kung nakita ng anak mo na mabuting ginawa mong paglilingkod, gagayahin at gagayahin ka, di ba? Huwag ka na makialam sa amin, Tatay. Huwag kang sakim. Hindi, gigib up ko na yung aking channel na yung boxing. Papalitan ko na siya. Kasi, hindi ka na appreciated sa boxing ba? Pero sayang yung channel, 100,000 mahigit yun. Iko-convert ko siya na travel vlog. Doon ko ilalagay yung mga travel ko. Ayun! Okay. Nagla-live lang nga ako lahat eh. Wala talaga nanonood. Dito na lang tayo sa may nanonood. Okay, Kindred, thank you very much sa 250 pesos. Ayun. Isang tasang kape. Ayun, Okay. isang tasang. Pag-usapan din po natin, ito po, no? Sa ICC ka na magpaliwanag. Ito po ang sabi ng mga house leaders. Dito po kay Ronald Bato de la Rosa. Teka lang po. Hindi po ba kayo? Si Akop, hindi ko maintindihan kung actually, iniimbitahan nila si Bato, no? Kaya lang, siyempre, bakit naman papaimbita sa inyo si Bato? ICC, tanong ko lang sa mga congressman, membro ba tayo ng ICC? Kayo Iimbitahan nila si Bato. Sus, alam na natin kung ano gagawin nila dyan. Sus! po ba ay representative sa ICC o sa Pilipinas? Nagtatanong lang, baka nalilito kayo eh. Hindi po tayo miyembro ng ICC. Kayo po ay representatives dito po sa House Congress ng Pilipinas. No, baka nakakalimot po tayo. Thank you very much po kay Ninita Obanana na nagpakipagpapit sa atin ng 1999.
Baka nakakalimot po yung mga congressman na nagsasabi na sa ICC ka na magpaliwanag. Hindi po kayo representative ng ICC. Hindi po kayo investigador ng ICC. Hindi po kayo taga-ICC. Pinasusweldo kayo ng taong bayan para maglingkod sa mga Pilipino, hindi po sa dayuhang ICC. Dayuhan po yan, foreign entity, hindi tayo kabilang. Bakit kayo maglilingkod? Bakit nyo ginagamit yung... alam na namin ngayon pala yung purpose nyo. Kaya nyo... Alam nyo, pansin ko lang dyan, ha? Pansin ko lang. Hindi pa mainit yung kay VP Sara masyado nun eh. No? ICC. Yang ICC na yan ang mainit. Para sa akin kasi, kaya lang naman dinadala sa ICC yung mga Duterte. Kaya sila gustong-gusto dalin talaga sa mga ICC na yan. Iniisip siguro nila, mabilis madidispatcha tong mga Duterte na to. 'Di ba? Dito kasi sa atin, ang bagal ng hustisya. Parang gano'n na nga yung inaamin nila, kaya gusto nila sa ibang bansa, 'di ba? Sa ibang bansa ang gumalaw para sa kanila. 'Di ba? So, ayan, ICC, naging naging usap-usapan, hanggang ngayon wala pa rin. 'Di ba? Kasi nga hindi naman tayo membro, kaya hindi makaporma yung ICC. Balita nga ako, parang gusto ibalik yung ICC rito eh. Pwede ba 'yon? 'Di ba? Ngayon, hindi tumalab yung ICC na yon. Siyempre, paano tayo ngayon yan? Di ba, hindi tumalab yung tactics natin eh, yung gusto nating mangyari. Nandito pa rin yung mga Duterte. Mayroon tayong paraan. Yung confidential fund. Gawin naman nating, kurakot si VP Sara. Pakita natin sa buong Pilipino na kurakot ang mga Duterte. Sige, baka mamaya tumalab yan. Oo nga, no. Kaya yan naman ngayon ang pumalit. 'Di ba? Kasi nga, unang-una, Chacha, hindi naman umano, hindi nag-click. ICC, hindi nag-click. Eto naman, yung kurakutan naman na inaakusa sa mga Duterte, baka daw mag-click. Ano naman kaya sa susunod ang gagawin nila kapag hindi nag-click yung mga ganyan? Maghihintay kami kung ano na naman, ha? Hindi kayo maubusan. Inimbestigahan si Ronald De La Rosa, kahit senador siya, at meron kayong parliamentary courtesy to serve the ICC ba? Bakit? Bakit kinakailangan kayo nag-iimbestiga tapos magpaliwanag sa ICC? That's right. Kung gusto po ninyo, si Tatay Digong at saka si Senator De La Rosa, paulit-ulit po yan, magsampa kayo ng kaso sa Pilipinas at haharapin nila. At saka naman okay lang naman sa mga Duterte. Payag naman sila doon basta dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Hindi naman sila tumututol doon. Ang ayaw lang naman nila doon sa ibang bansa, ICC. O kung dito sila nagkaroon ng problemang sinasabi nyo, kung dito sila nagkasala, dapat dito sila litigation. Hindi naman nila tinataguan yan eh. 'Di ba? Kaso ICC kayo ng ICC. Pumapayag na nga yung mga Duterte, kaso ICC pa rin ang pinipilit nyo. Ang gusto nyo kasing paratingin dyan, para mapabilis, malapit na yung 2028. Hoy! Diba? Kung dito sa Pilipinas yan, baka abutin ng 2030 yan. Ay, nako. Hindi po magsampa kayo ng magkakaso kayo sa ibang bansa. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, ang sinabi ni Trillanes, kung ayaw pabagsakin, sana wag palakasin. Ito po ang si Trillanes sa pag-aakusa kay Leni Robredo tungkol po sa pakikipagkita kay Sara Duterte. Grabe, no? Nagsanga-sanga na po yung pagkikita ni Sara Duterte at saka ni Leni Robredo. Kami po, dehin bokiki. Bakit ang ingay ng mga Marcos loyalists at saka mga kakamping katdilawan sa pagkikitang ito? Wala kaming pake. Hindi po yan. Wala po kaming pakialam kay Leni Robredo. Simple lang po yan. Maraming dinadalaw si BP Sara. Kayo lang yung nag-e-epal na nakipagkita sa inyo si BP Sara. No? Normal lang po na pag napunta sa ibang lugar, makipagkita siya kung sino man yung mga matataas, mga gobernador, mga mayor na tumanggap sa kanya. Wala nga posisyon si Leni. Baka napaka-normal lang po ng ginawa ni BP Sara. Peña Francia po ang dinayo, hindi po si Leni Robredo. Sige, yan po ang mga paglilingkod natin. Intro. Pamagat pa lang pala.
intro pa lang Mabagat yan. pa lang, Pero nag-reaction bago na yan, ako, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, Yun! huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Ito po, sabi naman sa inyo, lagi na sinasabi yan ni Tatay Digong, di ba? Talagang ganun yata yung tatay. Naranasan niya kung gaano kalakas yung kalaban, oligarko. Yun talaga. Akala nyo ba ang iniinda ni Tatay Digong na kalaban yung mga drug lords? Hindi po. Ang Ala. pangunahin niya talagang natindihan siya ng laban yung mga oligarko. First time po talaga na binangga talaga ni Tatay Digong yung mga oligarko Oo, sa kasi Pilipinas. wala namang bumabangga sa oligarko masyado. Si Tatay Digong lang talaga yung naglakas loob na ganyanin sila eh. 'Di ba? Binulabog talaga sila. Oo. Pinas. Grabe. Lahat ng power, mga kingmakers po yan lahat. Sama-sama yung pera laban sa Duterte. Nakita nyo naman yung pag-ani ngayon. No? Talagang hindi tinantanan si Tatay Digong, napahiya sila lahat for 6 years. No? In-expose sila ni Tatay Ngayon, Digong. wala na sa posisyon si Tatay Digong kaya bumabawi sila ngayon. Ay nako. Kung anong uri ng legal na pagnanakaw yung ginagawa sa atin ng mga oligarko na to. Kaya talagang ang hirap po para sa isang ama na, naranasan mo ng maghirap, mararanasan pa ng yung anak, no? Lalo na ngayon, no, Kung pwede nga lang sa 2028 kung sakaling manalo si BP Sarang presidente. Stop na botohan. Saka ipatupad yung tsa-tsa. Nakakatunay. Kumbaga, bababa na lang si BP Sara kapag matanda na siya, may edad na. Pag hindi niya na kaya, BP Sara, game! Game! Tatanungin ko kayo mga katunay, kayo, game ba kayo? balik na sila. Lalo na ngayon, yung nakatikim uli sila na pwede naman pala na uli, na kami na uli yung mga hari. Pwede na pala uli yung mga gahaman na politiko. No? Pwede na pala kami na uli ang maghari. Mas mahirap pong labanan yan dahil nakatikim uli sila na pwede pala uli kami maging hari. 6 na taon lang yan. Dar na ang kulit. Di ba? Huwag kayo masyadong kumpiyansa. Ang buhay parang gulong lamang. Diba, ika nga ni Senator Bato na panood ko, parang gulong lang yan. Nasa ibabaw ka minsan nasa ilalim. Ngayon, nasa ilalim sila, yung mga Duterte, yung mga kapanalig ng Duterte, nasa ilalim. Pero kapag pumihit ang gulong, pag napunta yan sa ibabaw, ikaklam na yan para hindi bumaba. Dito sa Pilipinas. Ano ba naman tong cellphone na isa na to? Okay. Ayun. Kaya alam ni Tatay Digong na mas mahirap kalaban to ngayon. Nakita nyo naman kung paano si Sara Duterte dahil siya po ay threat pa lang. Grabe. Walang deklarasyon na siya tatakbo. Kumikilos na yung mga oligarko. Hindi pa po siya, ganyan, hindi pa siya yung umiepal na siya yung pinuno ng oposisyon. Talagang sa pagiging alarma na sa sila. pagbitiw niya pa lang sa tinira na siya ng walang humpay. Walang humpay po yung pagtira kay Sara Duterte. Kasi natatakot sila talaga dyan. Hindi sila gaganyan kung hindi sila natatakot. Kasi nga syempre si Tatay Digong naramdaman nila, 'di ba? Kung paano sila sinagupa ni Tatay Digong. So syempre iisipin niyan, pag nanalo to si Sara Duterte, naku, mas yari tayo. Sinabi nung tatay niyan, mas matindi yung anak kaysa ama 'Di ba? Kaya sila kinakabahan. No, alam nila kung ano ang mangyayari. Alam nila kung ano ang magiging kapalaran nila. Oras na may Duterte na namang nakaupo sa Malacanang. 'Di ba? So syempre para hindi mangyari yung ganung bagay, 'di ba? Kailangan is pigilan mo 'yun. 'Di ba? Pipigilan mo, gagawin mo lahat ng paraan para mapigilan mo 'yun. Dahil alam mo na ikaw din ang mapeperwisyo pagdating ng araw. Ganun 'yun, ganun yung nasa isip nila noon. Paano tataba ang mga bulsa natin kung pababayaan natin 'yan? 'Di ba? Ganun 'yun. Dobo. Ay nako. Ultimong observation pa lang ng COA, pinambibira na sa kanya. Sinabi na ng COA na walang problema 11 days. Diba ang tuloy pa kukulit rin. nila? Yung may 6 months siya. Ang kukulit nila di ba? Sagutin mo yung 11 days. Kahit nga sa comment ba't ayaw niya sagutin yung 11 days? Yung COA na nga sumasagot, kailangan mo bang sagutin ni BP Sara yung sinagot ng COA?
Mariosep. Kailangan ba pag nagsalita yung COA, wala namang problema nung doon sa 11 days sa pinaggastusan. Ito yung ano niya, ganito, ganyan eh. Ano gusto niyo ulitin din ni VP Sara? Ito yung sinabi ng COA, di ba? Di ba wala naman din ginagaling. Di ba? Gusto niyo ganon? Paulit-ulit? Ang kulit? Kaya para ayusin yung sa COA, kinakailangan ng banatan. No? Impeachment. Kaya kung kayo ama, ililigtas nyo yung anak nyo sa hirap. Oo, syempre. Yun Walang po yun, amang kaya makakatiis nasabi sa ng Tatay anak. Digong. Oo, Pero, tama. alam mo Tatay Digong, lahat ng sasabihin mo, okay kami. Lahat nga ng endorse mo, kahit nga si Philip Salvador. Opo, alam ko po marami po sa inyo nagdududa. Tatakbo si Philip. Bakit si Badong, matalino naman tong tao na to? Bakit sang-ayon siya na si Philip Salvador ay iboto namin? Tatakbo si Philip Salvador tapos si Bong Revilla nandun sa kabila. Di ba magkaibigan yan, mga tropa ni Dabo yan. Siyempre, rest in peace po kay Rudy Fernandez. Di ba? Mga tropa ni Dabo yan. No? Pero mas malakas yun dito sa PDP laban. Nandiyan dyan si Jopring. Di ba? Sino ba yan? Yung mga ginanapan. Apwang. Doon si Panday lang. Pero may matindi rin, no? Pinapanood ko sa ni Bong yung alias Pogi. Okay, Philip na lang tayo. Meron pa tayong bad boy. Di ba? Meron pa tayong Robin Padilla. Baby ama. Mas malakas tayo. Kulang sila sa action star. Si Jinggoy, di natin alam yan. Hindi pa alam. Pero medyo pumapalig naman siya ng konti kay VP Sara. No? Pero hindi pa natin alam ang final. Di ba? Tagal ko na naipaliwanag yan. Di ba? Una, winnable yan. Dahil artista, di ba? Matatanda ng tao. Ikalawa, kailangan po ng boto ni VP Sara ngayon. Totoo naman yun na pwedeng walang silbihan, pwedeng walang magawang batas, pero ang importante po yung praktikalidad ngayon na si VP Sara ay hindi lang po pinagtatangkaan, very vocal. Ng tulong. Si Trillanes, ipapa-impeach namin, very vocal. No? Ibig sabihin, may magtutulak na ng impeachment. Meron naman pong sasalo dito sa Congress. Yung mga sila Franz Castro, very vocal yung salitang impeachment. No? Kaya po, kung praktikalidad lang po, impeachment po ay kinakailangan po niya ng boto ng mga senador. Kaya kailangan talaga. Bakit po natin hindi pa... Kailangan ni VP Sara ng mga tunay na kakampi. No? Kaya syempre, dito ipakita ng mga taong bayan na sumusuporta sa Duterte yung suporta talaga nila. 'Di ba? Kasi kahit nga sinasabi ni Sir Badong, syempre sinasabi ni Sir Badong na, si Philip yan, ano ba magagawa niyan? Sa ngayon, wag na lang yun ang tignan. Ang tignan na lang is yung maitutulong ni Philip Salvador kay VP Sara kung sakasakaling magkagipitan. Diba? Sayang din yung boto ni Philip pag nandiyan sa Senado. Diba? Ganun yun. Bakit hindi po natin iboboto yung endorsement ni Tatay Digong? Pero pasensya ka na Tatay Digong, kung papayuhan mo man o sa idedeklara mo na isang Duterte lang ang dapat maging presidente, matitigas po ulo namin. No? Grabe, Tatay Diggs. Grabe. Nakakaawa na yung mga Pilipino, Tatay Diggs. Tulungan mo naman kami sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Ako nalulungkot ako kung isang Duterte lang ang naging presidente, parang si Tatay Digong lang. Okay na ako, wag na yung anak ko. Tatay Diggs, wala na kaming ibang makita na pwedeng umaruga sa amin. 'Di ba? Ang nakikita na lang naming pag-asa ay si VP Sara. Wala nang iba. 'Di ba? Hindi naman pwede si Manny. Ano naman pati... Huwag mo naman kami bigay kay Tambi. Tatay Digong naman, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Patakbuhin mo na si VP Sara. Ito naman, Sige na. O sige, Tatay Digong, di na ako magbablog. Patakbuhin mo lang si VP Sara. Huwag naman, Tatay Digong. Diba, kawawa na kami mga Pilipino. Kailangan na namin yung maglilingkod sa taong bayan, diba? Yung kagaya mo. Nung panahon mo, 29 pesos ang bigas. 30 pesos, diba? Ang sarap nun. Ngayon, wala na tayo Tatay Diggs, intindihin mo na lang kami. Kami na lang tignan mo, diba?
Isipin nyo, pinaranas nyo kami. Kung hindi kayo nakapaglingkod sa Pilipinas, normalidad lang. Yung sunod-sunod na Pangulo na inabot ko po si Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, sunod kay Erap, Gloria, Pinoy, at saka si Duterte, si Marcos uli. No? Lahat po ng presidente na yan, kung wala yung Duterte, walang pagkakaiba sa buhay ng Pilipino. Tama. Ayon at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung video yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Papayag ba kayo na hindi patakbuhin ni Tatay Diggs bilang presidente si VP Sara sa 2028? Aba, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.